Kakiers, alam mo bang ang simbahan ay may libu-libong dokumentadong ulat ng mga himala na dumaan na sa masusing pagsusuri ng mga doktor, ng mga scientist, at ng teologo. Mula po sa mga hindi may paliwanag ng paggaling sa Lourdes hanggang po sa Eucharistic miracles na sinuri sa laboratorio, bakit napakahigpit ng proseso ng simbahan bago kilalanin ng isang himala? Marami pong nag-aakalang sapat na po ang isang kwento upang ideklara na himala. Ngunit sa simbahan po, hindi gaanong kadali. Sa katunayan po, mas maraming ulat ng himala ang hindi kinikilala kaysa sa mga opisyal na inaaprubahan. Bakit napakahigpit ng simbahan? At ano ang layunin ng mga himalang ito? Kakiers, isa po ito sa pinakamalaking maling akala tungkol sa simbahan. May ilan po na nag-iisip na kapag may nagsasabing may himala, agad na itong pinaniniwalaan ng simbahan. Hindi po. Sa katunayan po, ang simbahan ay isa po sa mga pinakamaingat na institusyon pagdating sa mga ganitong pag-aangkin. Kapag may inuulat po na pambihirang pagaling o kakaibang pangyayari, nagsisimula po ang isang mahaba at masusing proseso ng pagsusuri. Tinitingnan po ang mga medical records, kinakausap ang mga espesyalista, sinusuri po ang mga laboratory findings, at pinag-aaralan po ang buong kasaysayan ng pasyente. At kung may natural po na paliwanag, hindi ito kinikilalang himala. Ganyan po kataas ang pamantayan ng simbahan. Now, isa po sa pinakatanyag na lugar sa mundo ay ang Sanctuary of Our Lady of Lourdes. Taon-taon po, milyong-milyong peregrino ang pumupunta rito upang manalangin. Marami pong nagsasabi na gumaling sila. Ngunit hindi lahat po ng ulat ay idinideklarang himala. Sa kasaysayan po ng Lourdes, mahigit 7,000 cases ang inuulat na paggaling ang naitala. Ngunit pagkatapos po ng mahigpit na pagsusuri, mahigit sa 70 lamang ang opisyal na kinikilalang medically inexplicable. Ibig sabihin po, walang sapat na paliwanag ang kasalukuyang kaalamang medikal upang ipaliwanag ang pagaling. Pansinin niyo po ito, mahigit 7,000 ulat, ngunit iilan lamang ang kinikilala. Ipinapakita po nito kung gaano talaga kahigpit ang proseso ng simbahan. Now, alam niyo po ba na sa maraming kaso po ng canonization, kailangan ding mapatunayan ng isang himala. Hindi po sapat na mabuting tao lamang. Hindi po sapat na maraming deboto. May hiwalay na pagsisiyasat. May mga doktor, may mga specialist, may mga teologo. Lahat po sila ay nagtutulungan upang tiyakin na ang iniulat na himala ay hindi basta bunga ng maling diagnosis o natural na pagaling. Hindi po ito ginagawa upang pahirapan ang proseso. Ginagawa po ito upang mapanatili ang katotohanan. Now, isa po sa pinakamalaking paksa sa Catholic apologetics ay ang Eucharistic miracles. Sa ilang kinikilalang kaso po matapos ang mga pagsusuri sa laboratorio, iniulat na ang mga sample ay nagpapakita ng katangian na human tissue. Kabilang na po ang tissue na naaayon sa kalamnan ng puso. Gayunpaman po, mahalagang maunawaan ito ng tama. Hindi po lahat ng ulat ay pare-pareho. Hindi po lahat ng kwento sa internet ay napatunayan. At hindi po lahat ng sinasabing Eucharistic miracle ay opisyal na kinikilala ng simbahan. Kaya mahalaga po ang maingat na pagsusuri. Ang simbahan mismo po ang nagtuturo sa atin na maging maingat sa paghusga. Now, may mga nagsasabi po na kapag may agham, may science, wala ng Diyos. May iba naman po na kapag may Diyos, hindi na kailangan ng agham. Ngunit hindi po ito ang pananaw ng simbahan. Sa loob po ng maraming siglo, maraming katolikong pare, madre at laiko ang naging scientist. Naniniwala po ang simbahan ng tunay na agham at tunay na pananampalataya ay hindi magkalaban sapagkat pareho po silang naghanap ng katotohanan. Kung ang isang pangyayari po ay may natural na paliwanag, tatanggapin po iyon. Ngunit kung matapos ang masusing pagsusuri ay wala pa ring sapat na paliwanag, doon lamang po sinasabing maaaring may pambihirang pagkilos ang Diyos. Kakiers, matapos nga po natin makita kung gaano po kahigpit ang pagsusuri ng simbahan, pagdating po sa mga himala, may isa pong napakahalagang tanong. Kung totoong ang mga himalang ito, bakit hindi na lamang gumawa ang Diyos ng mas marami upang maniwala ang lahat? Napakagandang tanong po ito. Ngunit alam po ba ninyo na kahit noong panahon pa ni Jesus, marami ng himalang nasaksihan ang mga tao? Bulag na nakakita, pilay na nakalakad, patay na muling nabuhay. Libo-libong tao po ang pinakain mula sa 5 tinapay at 2 isda. Ngunit hindi pa rin po naniniwala ang lahat. Ipinapakita po nito na ang himala lamang ay hindi otomatikong lumikha ng pananampalataya. Ngunit ang himala ay maaaring magbukas ng puso.
Ngunit ang tao pa rin po ang kailangan tumugon sa biyaya ng Diyos. Now, may mga pagkakataong humihingi ng himala ang mga tao kay Jesus. Ngunit hindi po siya kailanman gumawa ng himala para lamang patunayan ang kanyang sarili o upang aliwin ang pag-uusisa. Sa halip po, sinasabi na in John 20 verse 29, mapalad ang mga hindi nakakita at gayon may sumasampalataya. Napakalalim po na mensaheng ito. Hindi po ibig sabihin na masama po ang himala. Sa katunayan po, ang mga himala ay bahagi po ng Ebanghelyo. Ngunit hindi sapat po ang himala ang maging sentro ng ating pananampalataya. Sino po? Si Jesus pa rin ang sentro. Kung ang isang himala po ay naglalapit sa atin kay Kristo, natutupad dito ang layunin nito. Ngunit kung ang hinahanap lamang natin ay kakaibang pangyayari, maaring mawala po sa atin ang mas mahalagang katotohanan. Now, may ilan po na nagtatanong, bakit hindi na lang paniwalaan ang lahat ng kwento ng himala? Sapagkat ang simbahan po ay may pananagutang ipagtanggol ang katotohanan. Kung kikilalanin ang bawat kwento ng walang pagsusuri, madaling makapasok po ang panlilinlang. Maring magkaroon po ng maling diagnosis. Maring may natural po na paliwanag, maring may pagkakamali sa testimonya. Kaya bago po kilalanin ng isang himala, dumaraan ito sa masusing pag-aaral. Mga doktor ang nagtatanong, mga specialist ang nagsusuri, mga teologo ang tumitiyak na ang pangyayari ay naayon sa pananampalatayang Katoliko. Hindi po ito tanda ng kakulangan sa pananampalataya. Sa kabaligtaran po, ito ay tanda ng paggalang sa katotohanan. Dahil ang Diyos po ay hindi natatakot sa masusing pagsusuri. Tandaan po natin yan. Now, kapag pinag-uusapan pong himala, madalas po nating isipin ang mga biglaang paggaling. Ang mga apparition, mga Eucharistic miracles, napakahalaga po ng mga ito. Ngunit, ayon po sa maraming santo, may mas dakila pang himala. Alam niyo po ba kung ano yon? Ang pagbabagong loob ng isang makasalanan. Kapag ang isang taong maraming taon nang hindi nagsisimba ay bumalik sa Diyos, naku po, iyan ay isang himala. Kapag ang isang taong puno ng galit ay natututong magpatawad, naku po, iyan po ang tunay na himala. Kapag ang isang nalulong sa bisyo ay nagsimulang mamuhay ng may kabanalan, iyan po ay himala. At sa bawat kumpisal, may isang kaluluwang muling tinatanggap ng Diyos sa kanyang awa. Hindi po ito nakikita ng kamera. Hindi po ito nagte-trending sa social media. Ngunit sa langit po, ito ay dahilan ng malaking kagalakan. Sinabi nga po ito ng ating Panginoong Kristo. In Luke chapter 15 verse 7, mahigit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na taong matuwid. Now, kung tatanungin niyo po ang simbahan, ano ang pinakadakilang himala? Marahil ang sagot po ay hindi ang Lourdes. Hindi po ang aparisyon, hindi po ang kahit mga kilalang Eucharistic miracles. At pinakadakilang himala po ay ang banal na Eucharistia. Ang bawat banal na misa. Sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at ng mga salita ni Kristo, ang tinapay at alak po ay tunay na nagiging katawan at dugo ni Jesus habang nananatili po ang kanyang panlabas na anyo. Ito po ang tinatawag ng simbahan na transubstantiation. Hindi po ito nakikita ng mikroskopyo, hindi po ito sinusukat ng laboratorio. Ito po ay misteryosong tinatanggap sa pananampalataya, batay sa mga salita mismo ng ating Panginoong Kristo. Ano pong sabi niya? Matthew 26 verse 26 to 28, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Ito po ang himalang nangyayari sa bawat misa sa buong mundo. Tahimik lang, simple, ngunit napakadakila. Now, kapag naglalakbay po tayo sa isang kalsada, nakakakita po tayo ng mga karatula. Ang karatula ay mahalaga, ngunit hindi po ito ang destination. Itinuturo lamang nito kung saan tayo dapat pumunta. Ganito rin po ang mga himala. Ang mga ito ay mga palatandaan. Itinuturo nila tayo kay Kristo. Kapag huminto tayo sa karatula, hindi po natin mararating ang ating patutunguhan. Kaya ang layunin po ng bawat tunay na himala ay hindi po upang pag-usapan ang mismong himala, kundi upang mas makilala natin ang Diyos na gumawa nito. Ka-curious, isa po ang simbahan sa may pinakamahaba at pinakamasusing tradisyon ng pagsisiyasat sa mga inuulat na himala. Hindi po ito nangangahulugan lahat ng kwento ay totoo. At hindi rin po nangangahulugan kailangan nating paniwalaan ng bawat ulat. Ngunit ipinapakita po nito na ang simbahan ay hindi natatakot sa katotohanan. Kapag may natural na paliwanag, tinatanggap ito. Kapag wala namang sapat na paliwanag matapos ang masusing pagsusuri, maingat nitong kinikilala ang posibilidad ng pambihirang pagkilos ng Diyos. Subalit huwag po natin kalimutan ang pinakamahalagang aral. Hindi tayo naniniwala kay Kristo dahil lamang sa mga himala. Naniniwala tayo dahil siya
ang nabuhay, namatay, at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. At ang mga himala po ay paanyaya lamang upang lalo pa nating mahalin at sundan siya. Kaya samahan niyo po ako sa panalangin nito sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Kristo, maraming salamat po sa mga tanda ng iyong pag-ibig na ipinapahintulot mong makita sa kasaysayan ng iyong simbahan. Tulungan mo kaming huwag maghanap lamang ng mga pambihirang pangyayari, kundi hanapin ka sa aming araw-araw na buhay. Palalimin mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Bigyan mo kami ng pusong bukas sa iyong biyaya at isip na marunong kumilala sa katotohanan. At naway ang bawat himalang aming naririnig o masaksihan ay mag-akay sa amin na higit kang sambahin at paglingkuran. Kakiyas, kung may natutunan ka man sa video na ito, i-share niyo po ang video na ito sa inyong pamilya, sa inyong kaibigan upang mas marami pang makaalam kung paano maingat na sinusuri ng simbahan ang mga inuulat na himala. At kung nais niyo pong suportahan ang ating ginagawang Catholic content, maaari po kayong maging subscriber. Ang link po ay nasa description. At tandaan po natin, ang pinakamahalagang himala ay hindi lamang ang gumaling ang katawan, kundi ang pusong muling nabuhay sa biyaya ng Diyos at natututong mamuhay kasama sa Kristo. God bless po sa ating lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.